kapakanan ng bawat sa lahat. Salamat sa Diyos at umabot na naman tayo sa ganitong sitwasyon. Sa kabila ng lahat na tayo ay nasa malaking mga suliranin, ay tayong lahat ay binigyan pa na naman ang pagkakataon ng Panginoon. Kaya dapat natin ito pasalamat ito. Kaya bawat isa natin ay hinihiling ang isang pusong dalisay upang may katagumpayan po ang ating pong pananambahan. Yes, hallelujah. Bawat talata, bawat lyrics na ating marinig ay tanig natin sa ating puso upang mag-manifest ang banal na Espiritu sa ating buhay. Pusong dalisay ang ating nais, nasihan mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisay
patnubay na nagdudulot sa amin ng kapayapaan. Salamat po. At di ninyo kami iniiwan at pinababayaan. Pinupuri ka namin. Amang Diyos na dakila, ikaw ang bukal ng ligaya, ang buhay at pangal. Lingapin po ninyo sa inyong kaharian ang inyong mga anak, ang bawat pamilya, kagalingan po ninyo sila, mga dumaranas ng matinding pagsubok. Itinadalangin po namin ang mga hindi nakadalo sa araw na ito. Ang amin pong butihing Sister Dee, Panginoon, iyon po siyang ingatan. Panginoon, sa aming pagtitipon, kami po ay ito pusong nagpapakumbaba. Nagsusumamo, nasamahan po ninyo kami sa lahat ng oras. Kahilingan po namin ang inyong presensya at pagtubay. Nais po namin lagi mong madamang inyong kadakilang pagkumahal at maranasan namin ang inyong kapangyarihan. Puspusin po ninyo ang inyong banal na espiritu ang lahat ng narito sa mga awit. Punayin po ninyo sila ng inyong kapangyarihan upang maranasan ng bawat isa ang kapuspusan ng aming mga kaluluwa. Napagdadala ng inyong mga salita, punayin po ninyo ng inyong karunungan. Dalangin ko pong matanim sa bawat pusong makakarinig ng binhi at sumubo upang mag-alam ang pananabik at pagnanasa sa iyong mga salita. Patumayan po ninyo sa gawain ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Palagpagan natin ang Panginoon! Hallelujah! Amen. Mabuti ang Diyos, amen. Amen. Bago tayo umawi, sabayan niyo ang pagbabasa. Sabi sa awit 96 verse 1, purihin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Amen. Amen. Lahat ng nasa daigdig ay magpupuri sa Kanya. Amen. Amen. Lahat ng mga ng Diyos ay magsabi ng amen.
Ramdamin natin ang presensya ng Diyos. Yes. Ramdamin natin ang presensya ng Diyos. Hayaan natin siya na pumasok sa ating mga puso. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang
nagawa, Panginoon, tulay. Sa araw na ito, kami po nagpapasalamat, Panginoon. Itong patuloy na kumilos. At sa araw na ito, Panginoon, kami nagsimba sa iyo. At muli po, Panginoon, sa aming mga kapatiran, Panginoon, na wala dito, Lord, i-place mo po sila ng ingatan. At sa araw na ito, Panginoon, bigyan mo dagdag na kaalaman, Panginoon, ng aming mga pastor para sa patuloy na magbigay ng mensahe, Panginoon, sa iyong mga salita. At ang lahat ng papuri at pasalamat, amin at inataas sa pangalan ng Pinoy Jesucristo lamang. Amen. Ayaw po magkamaya. Kayo po muna natin na post-post na awit panalangin. Amen. Napakaganda po ng umaga. At tayo po lahat ay lagi nagpapasalamat dahil binigyan tayo ng panibagong pag-asa, panibagong buhay, at inabot na naman natin ang linggo. Sapagkat hindi natin alam kung ano susunod na kabanata ng ating buhay. Katulad ng sinabi ng ating Panginoon Kristo na ang kamatayan ay parang magnanakaw. Kaya kailangan ng paghahanda. Isa sa paghahanda natin ay yung pagpapatuto tungkol sa mga ginawa ng Diyos sa atin na kaipat na linggo. At sana po marami sa atin. At higit sa lahat po, nais ko pong batiin muna yung dalawang kabataan na nandyan na ngayon ko lang nakita dito. Pagpalain po kayong lahat. Anak po niyo, salamat sa Diyos at dinalay niyo sa tamang lugar. Sapagkat ang mga bata ngayon, napakarami na nahawaan ng sarilihan. Kaya mga anak, patuloy lang kayo, lalo na sumunod kayo mabuti sa inyo, mama. Ha? Amen. Hallelujah. At sino po ang unang bibigay ng napakagandang patutuo tungkol sa Diyos.
Praise God, una muna sa lahat, magandang umaga sa Diyos. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nung Sunday, wala ako dito eh. Biglaan yung text, tutugtog sana ako, biglaan kasi lalaki yung lipat ko. Pagpunta ko doon, pumunta agad ako ng Laguna. So yun, nakita ko yung ano niya, hindi naman, awa ng Diyos, hindi naman grabe. Kumbaga, yung minute ng katawan niya, hindi niya makontrol. Tapos yung lahat ng inject ng gamot dito sa kanya, parang lumubo na yung dito niya. Sabi ko, parang ako yung nag-aalala. Sabi ko, ano nangyari sa braso mo? Kasi yung braso niya talagang lumubo ng gusto, yung gamot daw namuho dito, sabi. So yun, natulong matawa ng Diyos, nung pumunta ako doon, usap-usap kami. Maya-maya, parang naka-recover na siya. Yun, pray ako sa Diyos na, Diyos, Lord, yung ibang ko, may mga anak pa, na sana bigyan niyo pa ng buhay, nakatakasan upang makapag-ano pa siya, makakilala pala sa Diyos. Kasi yung ipag kong yun, siya po yung nagpalaki sa akin, siya yung tinitan ko sa Maynila bago ako napunta dito. So napakalaki rin ng utang na loob ko sa ipag kong yun. At yun, sabi nga nung hipag ko, maraming sabi nga sa akin nung hipag ko, sana yung may anak din kasi yun may anak yun doon sa una niya. Nagtataka siya, lahat ng mga inampun niya, lahat naging born again. Tapos sabi niya, sana makaano rin ako, makadalo rin ako dito, sabi niya. Kasi yung anak ko, pastor na isa niyang anak, pastor na. Tapos ako daw, Christian na din, kami nakakatuwa. Pero dati, nagkamuhubog sarado ako noon na. Pero tao at tulong ng Diyos talaga, yung sabi ko sa sarili ko, mababago dito ang hipag ko. Kasi matapang talaga yun eh. Pero alam niyo, pag ang Diyos ang humipo sa puso ng tao, walang imposible. Napakabait na ng hipag ko. Talagang grabe. Tapos, pag pumupunta ako doon, willing na siya mag word of God sa bahay, willing na siya. Dati ayaw niya eh. Tinatakwin niya yung mga ganyan-ganyan. So yun, malaking pasalamat ko sa Diyos sa ating lahat kasi tayo nandito naglilingkod tayo. Sabi mo sa Biblia, kumilos tayo, maglilingkod tayo habang maliwanag pa kasi pag pumili, mahirap kumilos. Pag yung paa natin, mahirap na yakbang, malabo na yung mata natin, hindi na tayo mapagsalita. Parang napakahirap maglingkod sa ganung sitwasyon ng buhay. Kaya maraming salamat, nasama-sama tayo dito, malakas tayo, yung mga pamilya natin, yung mga anak natin, naidadala natin dito. At sa tulong at awa ng Diyos, lahat yan may blessing yung tayo lang natin. Sa Diyos ang pong kapurihan, maraming salamat. God bless. Napakaganda po na pangyayari. Ito po yung minsan tayo ay magbabago. Yung lalong-lalo na po yung mga huli na ng tinawag. Lahat tayo may mga katutuo sa buhay. Kung paano tayo tinawag ng Panginoon. Ay baka sa linggo yun ang ikukwento ko sa inyo yung pagbabago. Pero ang sabi ng Biblia, ganito, may paghihirap ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya, nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin niyo siya at pahira ng langit sa pangalan ng Panginoon. Pagpapagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Papalakasin siya muli ng Panginoon at kung siya ay nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Very effective po ang panalangin ang pagkikipag-usap natin sa Diyos. Bakit? Maraming beses na na-experience na yung lingkod na may mga bagay na talagang napaka-imposible. Kaya nasabi, there is no impossibility. Lahat posible sa Kanya. Kaya nga mapalat tayo dahil naniniwala tayo sa Diyos. Kung kulang man, naiintindihan ng Diyos yan. Kaya purihin natin ang Panginoon sa pangalan niya, dumaling ang ating po kapatid. Tingin po. Huwag kayong matakot sa dito at huwag kayong mahiya. Amen. Kasi pa naman kaya?
para naman bubuksan natin ang turuno ng langit. Okay. Amen. God is good. All the time. Amen. Talagang halata ako sa Moses ko eh. Talagang napapasalamat ako sa Panginoon, talagang napakabuti niya sa kabila ng lahat na noong nakarang linggo pa ito, meron trangkaso. Salamat na lang sa Panginoon dahil di ba kung COVID pa ito, naku, secret, bawal tayong ganito lang. Pero salamat sa Panginoon, alam kong ang Diyos, ano man ang sakit at karamdaman natin, ay hihipuin niya yung lahat ng katawan natin, bigyan niya ng kagalingan. Amen? Maraming salamat sa Panginoon at sa lahat ng may mga karamdaman, hindi lang ako, talagang bibigyan tayo ng Panginoon ng kagalingan. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Ang Diyos ang great healer sa lahat. Amen? Maraming salamat sa Panginoon. Alam ko patuloy pa tayo bigyan ng Panginoon ng kalakasan. At marami pang blessing na ibibigay niya sa atin. Amen? Maraming salamat sa Panginoon. Sa Kanya lang ang papuri. Amen? Hallelujah! Tunay nga, napakatuloy ng Panginoon sa atin. Alam ko ninyo, yan ang sabi ko nga, doon sa masasama sa tao na ayaw kumilala. O hindi ko nga hindi kumilala ang Diyos. Sabi sa Santiago 2:19, kilala niya ang Diyos samantalang yung mga atheist, hindi niya kilala. Ang hindi kong sabihin, ganito lang naman po. Ang Diyos, patuloy na nagmamahal sa atin kahit na hindi tayo nananampalataya. Pero mas maganda yung may assurance of salvation tayo kung susundin natin siya. Ang nangyari talaga sa aming dalawa, yan na grabe. Nagkakaso kami pareho. Pero hindi kami talaga puro panalangin. Pinapanalangin namin ang sarili namin. Pinapanalangin din namin kayong lahat. Kasi nakalagay doon sa panalangin ko lahat tayo eh. Pati nga yung hindi man ng palataya, pinapanalangin ko eh. Kasi nga, yun po ang bigasyon ng isang nililipit sa Diyos. Kaya, siyempre, tayong lahat na narito ay mga anak na ng Diyos. Kaya, palagay ko at sinisiguro ko na ang patuloy ng Banal na Espiritu na Diyos sa aking paibig na tayo. Kaya may po ba? Kasi bilang po tayo. Ayun po. Hallelujah. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ng ating buting mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Talagang napakabuti ng Diyos. Ang dami na po ng bagay sa buhay ko na napatunayan ko na totoo ang tapat siya. Alam niyo po nung humihingi ako ng panalangin sa inyo, dahil naka-schedule for operation itong bukol ko sa kamay. Kasi sobra ng makirot. Nung nasa PGH po ako, nalalangin po ako kasi alam niyo naman ng PGH. Napakahaba ng pila. Pero Lunes pa lang po, may mabait na nurse doon. Sabi niya, Mami, huwag ka na pipila ha. I-online na kita, basta dumiretso ka na doon. Sa room 206 surgery. Pagtingin ko doon, napakarami ng tao. Puno-puno ng tao na may sakit, may tubo, may mga sa leeg, yung mga nagda-dialysis, doon pala ginagawa. So, nung tinawag na po ng nurse, lahat ng may tubo at yung mga merong IG sa leeg ay pumasok na. So, hindi pa ako yun. So, pumasok po yung napakarami sa loob. Ang doktor ay 5 lang. So, sabi ko, matatagalan ako. Tapos, sumilip ako dun sa pintuan. Sabi ni Bibi, anong number ka ba? 15 pa eh. Naku na, tagal. Tapos sabi ko nga, sisilip ako, dyan lang kayo dalawang nagkatay mo. Nung sumilip ako, Mami, sabi ko, Ma'am, pagkatapos po ba niyan, at saka pa lang kayo magtatawag ng number? Oo naman, sabi niya. Pwede po ba? Kasi makilot na yung aking bukol. Pwede po ba akong pumasok at tawagin niyo?
O sige, tatawagin na kita ngayon. So, hindi na po ako bumila kung pinapasok na po ako doon. Habang nakaupo po ako para tawagan ako ng doktor na surgeon, sabi ko, Lord, ibigay mo yung tamang doktor para sa akin. Gawin mo maayos, gawin mo matagumpay ang lakad ko. Sabi ko, kasi masyadong nahihirapan na ako. Nung tumawag yung doktor na lalaki sa kabilang kwarto, sino yung susunod? Kahit hindi pa ako susunod, kasi yung sa kanila, kailangan interviewin pa. Ako na tumayo, pumunta doon sa kanya, o ano na, sabi ko, Doc, meron akong ultrasound. Hemo, ano lang naman pala yan eh. Pero parang hindi ganun. Sabi, hindi ka agad-agad pwedeng operahan. Hintayin mo mag-ultrasound ka. Ako mag-ultrasound sa'yo sa 6th floor, sa new building. Sabi ka, kumain ka lang muna pagkatapos magpanis ka doon. Pagdating ko po doon, pang number 15 po ako. At yung nakapila sa operating room ay napakarami. Sabi ko, paano yan? Gabi na kami uuwi. Dumating kami ng 6:30, alam niyo naman po ang PGH. So sabi ko, siguro gabi na kami uuwi nito. Kasi ang tinatawag pala ay 8. Tama-tama na pumasok ako sa room, sabi ko, Doktora, yung doktor ko na tumingin sa akin, nandito para i-ultrasound ako. Ay, Mami, kami na ng doktor ang mag-uusap. Labas ka muna, hintayin mo nang tawagin yung number mo. So, paglabas mo ganyan, tamang-tama pumapasok si Doc sa kabilang room. Nung kinatok ko, Doc, sabi niya, hintay ka, ultrasound ka. O, di pinagalitan lahat ng standby doon kasi mainit sa labas eh. Pinalabas, ang ginawa ko, doon lang ako sa may pintuan nakatayo. Nung pinalabas na, mayang konti, nakapang-operating siya. O, Mami Brutas, pumasok ka na. Nagtaka yung iba. Bakit siya? Umupo ka na dyan, i-ultrasound kita. Tapos sabi niya, hindi kita pwedeng operahan. Yung ultrasound mo, maganda naman. Pwede ba 2 weeks mag-hot compress ka muna at mag-paracetamol ka? Tingnan muna natin for 2 weeks. Sabi niya ganyan. At sabi niya, bumalik ka sa akin, huwag ka nang pumila, dumiretso ka na sa surgery dun sa baba, sa consultation, at mag-usap tayong dalawa. Ganun mabuti ang Diyos. Kahit hindi po ako na-operahan, alam ko merong plano ang Diyos. Maraming pagsubok, pero sabi ko, Lord, yung laban nito, hindi ko laban to eh. Laban mo to. Kung may pagsubok man sa buhay, hindi ka dapat tumigil sa pag-ibig ko. Alam ni Pastor Diyan, nahihirapan ako. Gusto ko na nakahiga kasi kumikirot. Gusto ko na parating nagpapahinga. Pero hindi ko magawa na hindi pwede umaten magsimba. Parang yung presensya ng Panginoon, yung kanyang banal na Espiritu Santo, kahit hindi ko nararamdaman, halimbawa na nagkakantahan tayo, kung dadating nyo yung presensya ng bawat awitin na yun, kahit wala kang problema, bababa ang banal na Espiritu sa buhay mo. Ano man ang pangangailangan mo sa buhay, ano man ang problema mo sa buhay, nandun ang Panginoon, nakikita mo, nararamdaman mo, nakayakap ka niya, hindi ka nag-iisa. At parating mo siyang kasama. Parating mo napapatunayan niya sa buhay ko. Maraming mga pagsubok, pero sabi nga nila, sa maraming pagsubok na yan, mas malaking blessing ang ibibigay ng Panginoon sa buhay mo. At may inaasahan ako malaking blessing at alam ko yung pera na yun, magagamit ko yun para sa church. Sabi ko, Lord, gusto ko magkaroon ng aircon ng church. Sana, yung magbigay ka ng paraan. Gumagawa ang paraan ng Diyos, alam ko. At hinihintay ko na lang po yun. Pagkatapos kausapin ka ng engineer, at alam ko, maibibigay
karapat-dapat naman ng aming ina. Kaya salamat sa Panginoon sa kalakasan, sa mga pagpapala, sa mga pagsubok na dumarating na nagiging matatag ang buhay ko. 1977 pa po ako nakakilala sa Panginoon. Pero meron po akong nagreklamo sa mga problemang dumarating sa buhay ko. Kapag ang banal na Espiritu Santo ang napubuhay sa buhay natin, sabi nga, hindi po lahat ang nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, papasok sa langit eh. Yung gumagawa lang po ng kanyang kalooban, yung po sumusunod sa kanya, yung walang tigil na naglilingkod sa kanya, yung po ang mga kapasok lang sa langit. Pero kilala nga natin ang Panginoon, pero hindi natin sinusunod yung mga pangako niya, yung mga salita niya. Bali wala po yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon at nakilala ko siya. Maliit ka lang po akong bata, nakilala ko na siya. Hanggang sa tumanda ako 72, hindi niya ako iniwan. Pinagpala niya po pati ang buo kong sambahayan. Lahat po ay narakamtan ko na po lahat. Yung gusto ko sa buhay ko, naranasan ko na po lahat. Kaya wala po akong dapat ipagsisi. At ang aking buhay ay inaalay ko po sa Kanya. Salamat po sa umagang ito. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Lumakad po tayo sa banal na presensya ng Diyos. At mararamdaman niyo na ang Diyos ay kikilos. Ang Diyos ang gagabay. Ang Diyos ang magbibigay ng tagumpay sa ating mga buhay. Kung ano yung maganda sa buhay natin, yun ang mangyayari sa buhay natin. Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito. Tinataas ko po siya, pinupuri, binabalik lahat ng pasasalamat kasi napakabuti niya. Hindi lang sa akin, kundi sa ating lahat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Ito po yan. Kasi ang may mga edad na katulad sa amin, katulad halimbawa, nung kami, yung mga kasama ko nung na hindi nakalaya, awang-awang nga sa mga kaluluwa nyo, sa pumuntan ng kaluluwa nyo. Kasi yung mga kasama ko may napraning, marami nang namatay, kaya nasa hindi magandang mga bisyo. Kaya siguro pag iyan po ang itinuro ko at pinatuto ko, marami katulad ng iba na talagang may mga buhay na patutuo kung paano ako binabuhay ng Diyos. Alam po ninyo kami, na may mga edad na, alam po namin na kung bakit kami nandito pa ngayon sa mundo ito, nakakapagsalita pa sapagkat may plano pa ang Diyos. Nakakatakot naman yung mga tao na ayaw talaga, yung tinatawag mong maligamgam, may susuka ng Diyos, sabi ng Panginoon. Kapag maligamgam ka, yung ibig sabihin noon, yung bang para bang nananampalataya ka, pero hindi naman galing sa puso, sabi sa Ezekiel 33:31, na kunwari lang, para lang masabi na siya ay nananampalataya. Pero ang totoo, yung nagsisikap na lagi sa presensya ng Diyos sa pamamagitan po ng simbahan, iyan po ay malaking pag-asa. Siguro mga kapatid, kung hindi ako binago ng Panginoon, sabi ko na hindi niya ako mahal. Pinakubaya na sana ako ng mga panahon. Napakarami po ng mga pangyayari sa buhay ko na sa tingin ko huli ng oras sa buhay ko. Nandiyan na ang pinadapa na ko ng EPA. Nandiyan na yung nabangga kami, nahulog ako sa bubong. Napakarami. Alam po ninyo kung bakit. Nakatalim sa puso ko at isip ko yung takot at pagsunod sa Kanya. Nakalagay po yan sa mga ngaral 12:13. Important yan. Hear and obey God's will. Kailangan, ang sabi nga, ang pananampalataya, important yan ito. Kung walang gawa, patay ang pananampalataya.
Kaya sana matanim sa puso natin ang salita ng Diyos at saka tandaan po ninyo ito, ibubulong ko lang sa inyo. Ang totoo, walang perfectong simbahan. Maniwala kayo sa akin. Lahat may diferensya. Sa pakibukita. Dito na sa malapit at kapag sasalita pa kami ng totoo, binabasa sa Biblia. Paniwala po kayo, walang perfecto at yan sinabi ng Panginoon yan. Lahat makasalanan. Wala ni isa pang nagmumul sila na gumagawa pa ng mabuti na hindi nagkakasalanan. Lahat ay makasalanan. Ang kaibahan lang natin dito, tayo ay mga naging anak ng Diyos. Amen! Palagpakan natin tayong mga anak ng Diyos. Palagpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Alam ko, basta ng lahat ng mga patutuo na may kabuluhan na ito ay matanim sa ating puso't isip. At ay magpapasalamat, mananalangin po tayo. O Ama namin Diyos na makapangyarihan. Salamat po Panginoon sa kapustusan ng Banal na Espiritu sa aming mga buhay. Naramdaman namin Panginoon ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Nagpapasalamat po kami. Dahil pinapatubayan mo kami sa araw-araw. Binibigyan mo kami ng bagong pag-asa sa araw-araw. Dahil po Panginoon ay sa aking trono. Ang lahat ng may sakit at karamdaman sa lugar na ito, lalong-lalo na po ang aming mga kapatiran. Maging sila naman po sa labas ay hindi namin kapatiran, ay nais po Panginoon ay tunod sa iyo. Kapagan mo po sila. Hipuin po ninyo Panginoon ang kanilang mga puso para sumunod sa inyong kalooban. Panginoon, ang bawat pamilya narito. Sa pamamagitan ng patutuo ay nais ko pong mapasok sa puso ng bawat isa. Balutin mo po sila ng inyong nalatudo upang hindi nila malimutan ang naging pagandahan doon sa bawat isa ng patutuo. Basta gandun kami sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. Sana po, mga kapatid, pumasok sa ating puso ang baranang iyon. At sa ngayon ay dadako na tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating buong panambahan, ang pakikinig ng salita ng Diyos. At inuulit ko po, ang sabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Pedro 3:16, nakalagay po doon na maraming bahagi ng kasulatan ang mahirap unawain at pinakakahulugan ng iba, kaya maraming napapahamak. Ang ibig ko lang sabihin, pulutin, sabi sa Tesalonica, pulutin ang mabuti, lumayo sa kasama. Amen! Dahil kung lahat ay makikinig na at tinatawagan mo ang butiling pastor natin, si Pastor Rob. Hallelujah! Pumilo ang Panginoon. Lahat po ba tayo ay masaya? Kahit walang pera? Meron pa rin kasi kahit walang pera. So tayo po lahat ay tumayo. Ito yung ating teksto. Ito po yung pangarap ng mga apostol sa mga nagpapanatagay sa Panginoon. Tingnan natin kung kaligtasan yan, ha? Sabi ko ng Sergeant 2, mahal kong gayo, dinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangatawan tulad ng mabuting kalagayan ng iyong kaluluwa o buhay spiritual. Sa doon ng English, Sergeant 2, I wish above all, that you may prosper, be in health as your soul prosper. Ano ba yung maharap nila? Tumaas yung ating mga pagpapala, hindi lang kaligtasan. Mula yung pangangatuan, pati yung dinatawag natin kasaganaan. Sarito tayo yung mga at manalangin talaga, ngunit kami yung malapit sa ipapahuga sa pamagitan ng iyong dugo, pamarapa ng aking templo. Tiraan mo
Naduyan ng iyong biyaya, pagpapaalala sa ganang. Maraing ang mga gawa ng naman ng diablo, maging sarili namin kahinaan kumalian. Hindi ang salita mo, magkaroon ng aganatan sa aming mga buhay para sa kadaganaan ng aming buhay at mga mahal sa buhay. Hindi po namin alimutan ibalit sa iyo, pinakamataas na pasalamat ka po rin. Lahat po ng anak ng Diyos, nagsabi na, Amen. Uwi po natin sa lapangan ng Panginoon. Lalo na Philippians 4:19. At buhat sa kayamanan niya hindi mauubos. Hindi mo kasi masyado ito tinatalakay. Ang Diyos o pinakamayaman, ang kayamanan niya hindi nauubos. Ibinigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Jesus Cristo. Talibig man niya ng Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, hindi o spiritual yun, all these things, material things, shall be added unto you. Kung yung mayaman nating tatay, hindi ka na papakainin, bibigay yung basic, yung lahat na kailangan mo, dadagdagan pa niya. Amen po ba? Nagawa natin ang ating Diyos. Hindi na. Mahal ba natin yung ating Ama? Okay. Tingnan natin yung kauna-unahang pangangaral ng Panginoon. Mabuting balita. Tingnan natin kung anong mabuting balita yan. Luke 4 verse 18. The Spirit of the Lord within me. Sabi, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ay ako'y hinilang niya ako upang ipangaral sa mga lupa. Kanino po? Sa mga lupa, hindi sa mayayaman, sa makasalanan. Ang mabuting balita upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya sa kawalan, sa kahirapan at kawalan. Now, ano ang ibig sabihin nun? Hindi agad sa espiritual. Nakikita niya yung kalagayan ng mga tao. Hindi kaligtasan na kailangan ng mga tao. Kailangan ng mga tao makalaya sa pagkabihag sa kahirapan, sakit, karamdaman, lahat yan. Yan po yung mabuting balita ng Panginoon. Eh, ang nangyari sa mga Diyos, ginagawa na yun. Sana kayo siya, dito kayo, pupunta kayo sa tiyarno. Tingnan po natin yung mga Kristyano na talagang masasabi po nating ligtas na ayon sa pamantayan ng Bible. No? So dito po, sa Romans 10:11, hindi mo natin makikita ang Bible dito doon, Kristyano ligtas pa. Sabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa Kanya. Ayan yan yung faith, hindi mabibigo. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng mga Grego. Iisa ang Panginoon ng lahat. Siya ang nagkapaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Alam nyo, kami, hindi namin pinapansin yan. Ang pinansin namin, verse 13, sapagkat sinabi sa sulatan, maliligtas ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Yun naman pinapangalan namin, mula sa tulang hanggang sa ngayon. Nung nakita ko ito, nauna mga yung verse 12. Ninidersa pa, walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Grego. Iisa ang Panginoon ng lahat. Siya ang nagkakaloob na ng kanyang kayamanan. O sabi mo ng Old Testament, I know my plans for you, Jeremiah, plans to prosper you and not to harm you,
give you hope and a future. Para po, lalo na mga tatay, pinapangarap sa anak. Hindi lang bumait, kundi yumaman. Hindi naman magkaiba yung tatay mo sa kay tatay natin. Bagaman, medyo ano lang yung tatay natin. Pero tatay din natin yung nasa taas. Ano po yung gusto kong sabihin para sa dito? Na mga Kristyano, puro iwas pusoy. Iwas parusa lang ang naiintindihan. Pero yung talagang plano ng Diyos para sa mga anak ng Diyos, sumagaan na tayo. Maalis tayo sa pagkabihan. Hindi na ako sa kasalanan. Yan lang tayo katingin sa kasalanan. Pero meron mong totoong kahirapan. Alam mo ba? Kaya kung magtatagumpay yung ating Kristo, sumayaman siya. Bibigyan niya lahat. Sa atin, akala natin mahirap yung tatay natin. Gusto na tayo pabaitin. Hindi na sila mabait. Hindi mayaman po yun. Pamamalahan nga tayo eh. Sabi niya, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh kasalanaan. Yun ang katunayan na puno ka ng kasalanaan, lumalabas sa'yo, hindi problema. Hindi naman totoo ang sinasabi ko. Ligtas. Ito ho yung ikatlo, ang ebanghelyo para sa mga higbil. Ang una hong ebanghelyo para sa mga Hudyo. Tayo mga higbil, hindi tayo kasali. Ito dahil po kay Don Pablo, sinabi tayo. Peso, presko. Ako pinakahamak sa mga hingiran ng Diyos. Ngayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawain ito. Ano po yung gawain? Ipahayag sa mga hintil ang mabuting balita. No? Tungkol, ano ho mabuting balita? Tungkol sa masagana at di malirit na pagpapala na nabubuhat kay Kristo. Aso tayo po yan? Kung mabisyado kasi ang mabuting balita, hindi ko pupunta doon. Pero ito, mabuting balita rin ito sa mga hintil na tayo po bibigyan ng kasaganaan, di malirit na pagpapala. Kaya maraming agad lumulog matanggal sa Panginoon eh. Ano nila, relihiyo ng Panginoon. Ang Panginoon po ay mayaman. Pinatunayan po niya doon sa tinatawag ng 2 Corinthians 8:9 na siya, bagamat mayaman, nakakadukha. Para ano? Para magsiyaman tayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. So sayang po yung mga talata, katotohanan ng ganito. Kaya nga ho, natatakot ng mga Kristyano ngayon, sabi ng mahirap eh. Lalaking na yung Antikristo. Wala akong pera, wala po. Wala akong natrabaho, wala po. Umiligyan kita. Kaya lang tatatakan kita. Kaya yung problema natin. Pero kung masagana tayo, dahil naiintindihan po natin, yung priority ng Diyos, may priority lang muna ng mga teacher yan eh. Maligtas. Yung priority ng Diyos, I know my plans for you, plans to prosper you, and not to harm you, to give you hope and a future. Pag kayo nasa kaharian na, hindi pa yung kaharian sa tasa, unahin mo lang yun. Lahat na kailangan mo idaragat sa'yo. Nandiyan pa ba kayo? Meron mong kaligtasan, hindi na mo yung, eto eh, kaligtasan na may dalang sumpa ito eh. Matindi ko ito. Basahin ko, Galatians 4:4. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Sinilang siya ng babae na muhay sa ilalim ng kautusan.
Matindi ho yung mga batas pagkusan. Hindi ka lang, wala akong confession. Ang gagawin pag nagkasala ka, mag-o-offer ka. Baka mag-asuloy offering yun. Hindi confession lang. Pero ano ang ginawa ng Diyos? Verse 5. Upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon, tayo'y magiging mga anak ng Diyos. Wala mo, hindi ko ganyan ang sa atin eh. Walang relasyon. Membro ka, umaten ka, gumawa ka. Hindi yung ginagawa sa mga anak nyo. Eh dito, iba na ho yung treatment ng Diyos. May matibay na relasyon. Kaya sabi, upang ipakilala kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayong spirito na kanya. So, hindi sapat na meron ka lang intindihan sa Diyos. Dapat may spirito lumarating sa'yo. Para ikaw confirm na ikaw talaga yung anak ng Diyos. Ito ang maganda pa. Kaya hindi ka na alipin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa karuuban ng Diyos. Ano ba yung alipin sa kayong anak? Marami po yun. Sa buong mundo, kilala mga Pilipino, nagpapaalipin dahil naalala ng sila ito yun. Yan tayo yan. Hindi natin pera eh. Pero kung tayo sumagana na priority ng Diyos yan eh. Sa atin, puro kaligtasan lang tayo eh. Gusto ng Diyos, di ka lang iligtas. At ang gusto niya, ikaw at isilang, palakihin, tapos kamanahan. Sino po mo yung mayaman? Yung anak niya yung besi. Kaya mo siya yung besi. Pero yung anak niya mayaman din. Hindi kasi husay niya. At gano'n talaga yung gusto ng Diyos. Kaya ako nangaral si Kristo. Hindi niya kinumbik yung mga tao magsisi. Kumbik niya yung tao, bigyan niya ng pag-asa. Mabuting balita para sa mga bihag ng araw-araw, nahirapaan, sakit, karamdaman. Na tinurusaat, lumaliligtas ka doon. Eh, kailan pa yun? Matagal pa. Ang kailangan natin makalaya na. Ayun lang. Ganun po ba? Tandaan, hindi po natin, hindi po lahat ng nanalig kay Kristo ay hindi naging Kristyano. Hindi po lahat ng nanalig kay Kristo ay naging Kristyano. Sana po niyo ang batoy na. Ito yung sabi ni Apostol Pablo. Sabi, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, ano sabi? Kayong lahat ay anak ng Diyos. Kaya sa aming panahon, ang mga Kristiyano po, minority. Hindi sila inahangaan, ginaawaan, ayaw na tumaan. Sobrang grabe yun. Eh ngayon, siguro, kung tayo susunod na sa mga lilino na kapahayagan, hindi na tayo magiging Kristiyano lang, hindi magiging anak tayo. Kasamahan tayo ng Diyos, iingatan tayo ng mga anghel ng Diyos. Pag nabuhay tayo sa arian ng Diyos, lahat ng kailangan natin ibibigay. Pagkatapos, napakarami yung advantage. Nung mas gusto natin, kasi bumait lang magdasal, kailangan mo natin sa kasalukuyan, sumagana. Hindi pa ho tayo kasi spirito kumakain pa eh. Ano po ba? Tingnan po natin yung kakagahan ng kayamanan. Lucas 16:9. Yung patuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya sinabi ko sa inyo, ito naman kaya bakit tayo dapat yumaman ngayon ha? Dito natin gagamitin. Gamitin ninyo sa kaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito.
Alam mo niya ito sa limunan sa Diyos ko eh. Kaya lang kinukuha ng mga hindi sa Diyos. Mas mahuhusay sila sa atin eh. Dapat ibigay ito sa mga anak ng Diyos. Eh, hindi naman nakakaroon na maging anak. Para bang balawa yung anak eh. Ito rin ang pinakamahalaga sa Diyos, yung anak niya. Kaya nga, sabi ko, ito po na kailangan bakit magpabautismo. Hindi para maligtas. Sa atin kasi, yung bautismo para maligtas. Eh si Kristo, nagpabautismo kay Juan. Sabi niya, Juan, bautismo mo ko. Ayaw ni Juan. Sabi niya, ako dapat mong bautismohan, so pa lumapit sa akin. Sabi ng Panginoon, gawin natin ngayon ito upang maganap ang kalooban ng Diyos. O, yun o, ilang kami tayo papabautismo. Sino umawa? May mga Panginoon. Ito sino kasi sinusundan natin eh. Dapat si Kristo lang, hindi na bakit siya nagpabautismo. Hindi para maging membro ng grupo ni Juan. Maligtas, hindi naman wala rin sa kasalanan eh. Kaya siya nagpapabautismo. Para maganap yung kalooban ng Diyos. Ano po nangyari? Marami na umahawa na bautismo siya. Bumukas yung langit. Bumaba yung kalapate. Yung banal na spirito, saan yun ang kalapate? Dineclare, ito ang pinakasisinta kong anak na lubos kong kinalulog. Gusto nyo paligayahin ng Diyos? Ha? Na hindi ka gagawa? Yun, pabautismo. Kasi magkakaroon siya ng anak, isa lang mo yung anak ng Diyos eh. Eh, isa pinamayaman eh, pag-aaral na natin. Pag nagkaroon pa siya ng mga anak, magpapaya siya. Yun mo iba approach eh. Tinakot lang tayo ng tinakot eh. Ayaw mo kasi mapunta doon eh. Kaya pangarap ko ng Diyos, dumami yung anak niya. Hindi siya mauubusan ng kasaganaan kayamanan para ibigay sa mga anak niya. Nandiyan pa mo kayo? Sabi dito, ang pinagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Normal naman po yan sa atin. So kung hindi kayo pagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanglibutan ito, kaya tayo naghihirap kasi binaniwalaan natin yung kayamanan ng sanglibutan ng tatay natin. Kaya ang pinakinggan natin na apostasy, yung hindi mapunta sa impyerno. Eh, yung kayamanan ng sanglibutan, paano sa mga anak niya? Hindi natin yung pinagsigin. Inisip lang natin iwas parusa. Ayaw mo kasi mapakuluan sa dagat-dagat ng apoy. Ito lang gusto ng Diyos. Ito sa libutan ito, kanya to, ginawa niya to, ibibigay niya to sa mga anak niya. Nanarito. Eh wala kasi siyang anak. Pati yung anak niya nandun, pinababa pa. Eh yung mga anak niya nandito na. Kasi binaliwala yung relasyon. Puro relihiyo na lang lagi tinatahan. Sino po ang pagkakatiwalaan ng kayamanan mula sa Panginoon? Ito yung mga anak Diyos. Ito. Ang mga minamahal at nagmamahal sa Panginoon. Tanungin ko po kayo, mahal niyo ba ang Panginoon? Ngayon, sabi ho ng Panginoon sa Revelation 3:19, ito, dito dapat magsimula bago papasukin ng Panginoon. Sabi niya, tinuturo ako, sinusutil lahat ng aking iniibig. Kaya nga, magsikap ka. Pagsisihan mo, talikdan ang iyong kasalanan. Ano nangyari sa atin? Hindi natin na iniibig tayo Panginoon. At hindi tayo nagsikap para maligtas. Pinilit na tayo eh. Para maligtas. Ako wala na. Hindi ko gusto maligtas. Gusto ko mag-approach. Kaya simba pa ako maklaran.
Hindi na lang ako lumuhod talaga noon. Nabait na ako, wala kayo ng mga pero sinasamahan ko na. Pero hindi ko mahal ang Panginoon. May gusto lang ako. Ganyan ako nangyari sa akin. Kailangan mapagbilang tayo sa tinuturuan at sinusupin. Yun ho yung kinakatukan niya. Yung mga minamahal niya. Kasi iba ho yung translation natin eh. Talaga pinupunta lang natin yung mga tao tumanggap sa Panginoon para maligtas. Ito yung para ng Panginoon. Tinuturuan muna yung mga minamahal niya. Tapos kakatok siya. Kapasok na siya. No? Gusto ba niyo pumasok sa bahay, hindi kayo pinapansin? Hindi kayo minamahal? Dahil wala kayo. Ayaw ng Panginoon na gano'n. Tingnan niyo po yung pangarap ng Panginoon. Napakaganda ko ng pangarap ng Panginoon. Ating iwas po sa ilan. Ayaw pa saan doon. Ilan mo sa ilan bakit tinatanggap ng Panginoon? Tingnan niyo gusto ng Panginoon. So sa ano man siya ito? Iuruwaan niya. Dahil ikaw ay hindi mainit, hindi malamig, iuruwa kita. Tingnan niyo yung gusto niya mangyari. Verse 18. Kaya nga, pinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin nang di nalisay na ginto. Hindi ka nila ko ano yun. Upang ikaw ay naging tunay na mayaman. Yung iglesia dito, yumaman sila. Kaya nawala yung panahon nila sa Panginoon. Kaya iluluwa sila ng Panginoon. Pero ang gusto mo talaga ng Panginoon, hindi ka lang yumaman, kundi ikaw ay naging tunay na mayaman. Ano ba yung malagayan ng tunay na mayaman? Bumibili. May mga Kristyano, libre. Libre talita, libre na, lahat libre na. Ano yung libre? Wala kang pagsisikat doon. Wala kang maasenso pag puro libre. Ganun ang offer natin sa Ebanghelyo. Walang bayad. Walang pagsisikat. Gusto tayo ang gusto mo na Panginoon. Hindi siya ganito mayaman. Ang gusto nga niya, naging tulad na mayaman. Hindi lang na pera. Marami pa eh. Marami pang kayamanan eh. Hindi naliwalaon natin yan. Yan yung gagamitin ng Antikristo. Para makakuha na tayo. Yung Kristyano ko, hirap-hirap ko. Yung Antikristo, bibigyan ako ng lahat. Yung Antikristo na ako. Tayo ba kayo? Hindi Kristo mag-iligtas sa atin. Tingnan mo natin yung pag-ibig ni Kristo. Bago natin maibig si Kristo, kailangan makintindihan natin yung pag-ibig niya. O ito yung pag-ibig niya. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Heso Kristo na bagamat mayaman, nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karupaan. Ito yung preaching sa Omega. Para kung maintindihan nyo, pag ang nangangaral, puro kaligtasan ng dala, ang tawag alpha sa simula. Ngayon, patapos na. Kailangan ng walang ganito. Magsiyaman na tayo. Tayo hindi lang puro ligtas. Tayo ay merong mas matibay na kalagayan, mga anak ng Diyos. Hindi pa babayaan ng Diyos. Tingnan pa, bukod sa gagawin ng Panginoon, nagpakahirap siya para yumaman tayo. Ano ang gagawin ng Diyos? 2 Corinthians 9:8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo, tayo, sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan. Ha? Higit pa. Bakit daw po? Upang may magamit kayo sa pagkakawang Diyos.
Siya, yung mga mautahan. May kasunod Diyos, pagyamanin tayo, parang tulungan natin sila. Ano pa ba kayo? Philippians 4:19. O pag ganyan ang puso natin, yung kailangan ko na ganito, dagdagan mo kasi bibigyan mo ng bahay ko. Sabi mga mag-anak ko. Maganda na yung isip natin, hindi puro pang sarili na lang. Sabi ng Philippians 4:19, buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos. Ngayon, pero hindi nauubos. Maraming mayaman dyan, nauubos eh. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano yung nakita natin? Tayo ba ay magtatagumpay? Lagi tayong hilaot, hirap na hirap, problema pinansyal, matalang, napakaganda ho ng mga sinasabi dito. Hindi lang kaligtasan ang gusto ng Diyos. Sabi kasi yun na lang, nakabauna yan sa ating isip, kaluluto. Tapos na paano sa akin, tapos na yun. Ang gusto ko ng Diyos, bumalik na ang Panginoon. Kaya lang, hindi ko tayo nakakalaya. Nakalaya pabalik-balik. Ikasala ka, baka hindi ka na maligtas, napahama ka na. So, ano ang dapat natin gawin? Baligo tayo sa Revelation 3. Mabisahin ko na po ito. Dito kasi magsisimula ang tinatawag na Omega. Revelation 3. Tingnan ko rin natin 16. Ngunit dahil sa ikaw ay malahininga, hindi mainit, hindi malamig. Isusuka. Ano ba kalahapon? Sino sa inyo mainit? Sino yung malamig? Wala ba? Ang tao dito. Ano ba yung sabi niya? Kaya nga, hindi natin. Sasabihin mo, ako'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay, ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay abang-abang, kahabang-habang, marami sa hubad, bulag. Yun ang delikado pag puro kayamanan naman ang gusto mo. Sabi ng Panginoon, kaya nga pinapayo kong bumili ka sa akin ng pinalisay na dito upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin ng puting damit sa anak ko yun. Paano tayo bibili? Nata pinabibili, dalisay na dito. Yan ang ibig sabihin nyo. Ito yung dito. Word of God. Hindi yung yaman. Mag-spend ka ng time dyan. Bumili ka, maglaan ka ng panahon. Oras, panahon dito. Hindi mo kayo galing sa akin. Baka natin pwede na kasi malagtulungan dito. Eh, kami lang yayaman. So, paano kayo? Dapat, meron kayo dito. Ang sabi nga, time is gold. Mabibigay tayo ng oras, panahon. Ang salita niya, kasi alam mo yung nagsasalita talaga ng Panginoon sa atin. Yung mga karong ginagawa prinsip, hindi na ipiso na yun, di ba? Yan itong panibawang nilalagay. Kaya naintindihan po natin, mga kapatid, hindi lang kaligtasan. Puro kaligtasan na kasi tayo eh. Ang tawag ko nga dyan, lumagaling sa akin. Mabuting balato. Wala kang ginawa. Binigyan ka. Kasi talo ka eh.
Yung talo, may ibigin na nato, pero yung nanalo, hindi. Eh, ganun ang ginawa sa atin. Puro balato lang. Hindi naman siguro pulubi. So, nais mo ng Panginoon, mga kapatid. Babalik tayo sa ng talata natin. Yung main title natin, mahal kong Gayo, tinadalangin kong ikaw sana ay nasa mabuting kalagayan. Malusog ang pangangatawan. Tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong kaluluwa, buhay spiritual. Ako, binigyan mo ako ng Panginoon, patungkol katawan. Naglabas mo yung mga Amerikano, nung isang gadget na ganyan, nakaapakan mo lang, hindi ka na. Grabe. Kaya lang, mahal 75,000. Nanti ako ni Lord. Hindi ko apa nga gawin lang ng away mo. Hindi ka gagaling, palalakasin ka muna. Nas isa-isang inaalis yung mga hindi mabuting kalagayan mo sa buhay. Kaya lang, ako rin nalulukot. Dahil ang number one kalaban dyan, sa pagpapahalaga sa katawan, mga Kristiyano. Sabi ko, mga Kristiyano talaga nililimitaan lang. Makaluluwa lang. Eh, ang gusto ng Diyos, pagalingin din yung katawan. Pati ka kaluluwa. Tapos, uundan sa Espiritu. Lalo ko na wala akong kampi. Pagkatapos, nasira yung computer ko. Grabe yung dito. Niniwala ko, hindi limitado ang Panginoon sa pangkaluluwa lang. Panglinggo lang. Mahal na yung buhay natin kompleto. Kaluluwa, Espiritu, katawan. Unahin natin, katawan, kaluluwa, Espiritu. Hinahanap ko sa worship, offer your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto me. Nakala ko, kaluluwa yung offer mo, hindi katawan. Nakalimutan mo natin yung katawan. Salamat ko sa pandemic. Medyo nag-ingat na tayo. Kaya natin pa-vaccine. Pakahirap na kalagayan natin. Dapat tayo nagtatagumpay dito sa mundo eh. Maka-inlik lang tayo ng mga ordinaryong tao. Hindi eh. Kasi natin na, ay, buwan na rin ka pala. Ang sasabihin ko, bakit? Kukutsay ka pa. Wala ka yung impact na yung nagawag sa akin. So, pag tayo po walang impact, ang tawag sa atin, impact 2. Sabi na sa akin, Pastor, talagang kulto ka. Di ba ang mga aral, ikaw magturo, ikaw magsalita. Sabi ko, pagsalita ka ng pati. Hindi na ako kulto. Na-promote na ako ni Lord. Ginawa na akong kulto. Ano yung kulto? Gusto ka sa kulto. Kasi ang mga ordinaryong Kristyano, hindi sila takot sa luto, hindi sila takot sa diablo. Hindi tatakot ka nila, kulto. Nakita na ako, qualitas kang kulto. Pero wala na ako natakot sa akin. Dahil ako na-promote ng Panginoon. Ginawa niya na ako good free. Ano yung good free? Mahal ko lang si Lord. Yung tatay niya, sa inanay niya. Sa akin kasi yung panalaspitan yung mother niya yun. Iba ho ang dating pagkanggalan ng Espiritu sa akin. Parang nanay siya rin yung aking kayo. Yung pinatulong kaya ako, sabi ko sa ilan, kaya gisingin ko na kayo. Magamat din yung kayang tagapin yung mga sinasabi ko. Nandiyan ako tayo sa end time. End time harvest ang tawag ko. Kaya huwag ako tayo magpatumpik-tumpik pa. Bigyan po natin ang last verse natin.
Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat inilang niya ako upang ipangaral sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sinailalaya. Mawawala sa kahirapan at sa kasalanan. Ang tawag po kanila nasa pagkabihag, NIP, Not Important People. Limahalaga. Tayong VIP, Very Important People, mga anak ng Diyos, hindi lang Kristiyano. Pag kayo'y anak, ang Diyos naglilingkod sa atin. Nagalipin. Lilingkod ka. Sa ministry, sa misyon, sa Panginoon. Hindi natin kaya yun. Maging anak mo na tayo. Pag nag-mature na tayo, nakita na ho natin pagkakaiba ng anak, ng ama, ng espiritu, na-distinguish na natin yung pinasabing kalooban ng Diyos sa kahit tinatawag na panukala ng Diyos. Ito yung last verse sasabihin ko. Ito kayo nang hinahanap. Romans 11, Romans 8:28. Sa lahat ng bagay, ang Diyos gumagawa kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Sa kanilang ikabubuti. Yun yung kailangan ko sa mga kapatid, gagawa Diyos. Bakit sa gagawa? Kasi may kasama siya. Hindi dahil gusto nyo gumawa. Hindi siya gagawa, pag wala siya kasama. Kaya lang ako makakita siya ng nagmamahal sa Kanya. Ito ko yung mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa ating ikabubuti. Ano ko yung panukala? Dito na ako magtatapos. Maintindihan natin. Ito yung dahilan bakit hindi inuunlad. Ang tama ko dito, master plan. Ephesians 1:7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Gayoy, sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayong kalakila ang pag-ibig na pinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos natin maunawaan ang Kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Ang huyang lihim na panukala. Pagdating ang takdang panahon, ang panukalang ito, pag-isahin kay Kristo, lahat ng nasa langit, lahat ng nasa langit. Yan po yung rapture. Ay, hindi mo tayo nagkakaisa dyan. Kahit nga doon sa mga fellowship, natural dito nagkakaisa. Eh, kaya mo talagang gusto natin makasama tayo ng Diyos. Lahat na nangyayari sa atin, para sa kabubuti natin, kahit nagkakasakit pa tayo, para sa kabubuti. Kasi naintindihan natin yung Kanyang kalooban at panukala. Kaya kung natin huling tumayo, ang ito natin, ito may naawit natin. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo o sino man na nananalig sa inyo. Walang pagkakaiba ang katayo ng Udyo at ng Grego. Iisa ang Diyos ng lahat. Siya ang nagkakaloob ng Kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa Kanya.
ito yung pinakita sa atin, karahati lang ng katotohanan. 13. Pero nauna pa yung 11 sa 12. Tatawag mo sa pangalan ng Panginoon, bibigyan kanya ng kanyang kayamanan. Subok na naman natin, Panginoon, yung mas nauna. Luging-lugi tayo eh. Inalis yung mas maganda, iniwan yung napakahirap. Tatawag ka para maligtas. Kailangan mo ng katotohanan, kailangan mo para mabuhay pa rin. Nandito pa rin tayo eh. Hindi lang tayo mabuhay sa kaluluwa, sa spirito. Kaya sana mga kapatid, maging matalino tayo. Sa nalalabing panahon, maganda rin yung mabait tayo, sumasunod sa Diyos. Pero bigyan natin ng pagkakataon ng Diyos, pasaganay. Matawag tayo sa Kanya, sabi mo dyan, siya ang nagbibigay ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag. Dahil ko na namin pamigad, salamat po sa aming sahi. Sa gumahan ito ay hindi namin naririnig, ngunit ay bahagi ng katotohanan. Hindi lang kami maliligtas sa darating na kasamakan, kundi palalayain kami sa kasalubuyang kahirapan, kakabihan, kadiliman, kahirapan, kasinungalingan, mga bagay na hindi mo kalooban. Kaya huwag mo lang po kami iligtas sa darating na kasamakan, kundi lalong-lalo ngayon. Napakarami, maraming panganib, lalong-lalo na ang inihintay ng sanglibutan ng si Kristo. Pasasatanayan ng mas maraming mga tao. Ngunit ang aming buong pananampalataya, ikaw ang mayaman sa lahat. Buhat sa iyong kayamanang hindi mauubos, ibibigay mo sa amin lahat ng aming kailangan. At kung uunahin namin ang iyong kaharian, idaragdag mo lahat ng aming kailangan. Salamat po, Panginoon. Salamat po ang iyong salita ng bawat isa. Nakarinig nito ang talog po ng kaganapan sa aming mga buhay. Ngalan ng Ama, ngalan ng ito. Amen. Kumusta na kayo? Dalangin ko na sana mapagulay-bulay niyo ang lahat ng mga pinatawag na salita ng Diyos. Yun po pinakamahalaga. Yes, hallelujah. At least mga oras na ito, habang umaawi ka ng ating buhay, maaari na po tayo magkaloob sa Diyos. Hindi na kailangan magsalita bakit magkakaloob. Dahil hindi maganda yung sige na lang ang athlete natin. Eh, talaga naman may bigas na tayo. Amen. Thank you.
Itaas po natin ating mga kamay, panalangin po natin ating mga kaloob. Lord God, maraming salamat po Panginoon sa blessing Panginoon. May pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin Panginoon. At ngayon po Panginoon, muli po natin itong binabalik sa iyo para po sa ikakalago Panginoon ng iyong gawain. At maging po sa mga kasama namin dito Panginoon, sa mga kapatiran namin Lord na wala pang trabaho Lord, bigyan mo po sila ng trabaho at ang lahat ng papuri at pasasalamat tangi sa Panginoon Kristo lamang. Amen. Amen. At ngayon po ay yung ating pong paalala. Lagi tayong kapunta sana dito ng maaga, mga 9:30, sapagkat meron tayong Sunday school. Doon po marami tayong mapupulot na aral na kung meron kayong itatanong, itanong nyo. Huwag kayong mahihiga sapagkat yan ang tinatawag na symbol ng paglago. Magtanong kayo kung hindi nyo naintindihan. Importante po yun. Dahil utos po yan sa Malakias 2:7 at saka sa Abiyot 2:11 at saka Jeremiah 6:16 na dapat magtanong kayo para hindi kayo magigaw. Amen! Sunod po, pag 10 a.m., yun na po simula natin. Yan po ang isa sa pinakamahalaga na bahagi ng ating panamaan. Yan ang simula alas 10. Pagkatapos po, yan na meron tayong tinatawag na prayer. Hindi ba tayo makapunta dito sa mga bahay natin? Pinakamahalaga. Ipag-pray natin ang lahat na ating kapatiran, magiging din natin kapatiran, especially yung ating mga kamag-anak. Amen? Sunod po, yung daily prayer natin, isabay natin yan doon sa amihan, sa ating panalangin umaga, pagkagising, at bago tayo matulog. Sapagkat hindi natin alam, baka kunin tayo, ipaubaya tayo na Lord, hindi pala kunin, ipaubaya tayo na Lord. Mahirap yung ipinapaubaya, alam na natin ang hiyanat nga. Kaya lagi tayo mag-pray. Meron tayong Facebook page, sana po lagi ninyong nakikita at merong mga mahalagang mensahe ang ating mga kapatiran doon. Kaya sa mga oras na ito ay kung sino po may announcement pa, ano po ang announcement niyo? Birthday? May birthday yan, maganda-handa kayo. Sana masagana ang birthday. Hallelujah. Hindi yun joke. Hindi yun joke. Kaya mga kapatid, natawagan mga po sa panghuling panalangin ang ating po. Mahalaga po ito na benediksyon. Panalangin, damahin natin sa ating puso. Ang mga panalangin na ito para mabindisyon na tayo ng Panginoon. Amen? Tawagan mga po si Pastor Lord. Ay mula tayo maging kumayo, ang ipinto natin yun. Bugati ng glory. Amen.
niya na mapag-ingat sa atin.